Magandang gabi po sa lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa dalawang mga taga-kronika, Kapitulo 27, versikulo 1 hanggang 2. Ito ang nakasulat. Si Jotham ay 25 taong gulang nang maging hari at 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang kanyang ina ay si Jerusa na anak ni Sadok. Tulad ng kanyang amang si Uzzias, ang mga ginawa niya ay naging kalugod-lugod sa paningid ni Yahweh. Ngunit hindi ito tinularan sa pagpasok sa templo upang magsunog ng insinso roon. Sa kabalin nito, nagpatuloy pa rin sa pagkakasala ang sambayanan. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking babahagi mula sa Aklat ng Ikalawang Mga Kronika, Kabanata 27, talata 3 hanggang 4. Ipinagawa ni Jotham ang hilagang pintuan ng templo at pinatibay ang pader ng Jerusalem sa gawing Opel. Nagtayo siya ng mga lungsod sa kaburlan ng Huda, gumawa rin siya ng mga kuta at bantay sa kakahuyan. Purihin po ang Ama ating lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Ikalawang Kronika, chapter 27, verse 5 to 6. Nakipaglaban si Jotham sa mga Amonita at sa kanilang hari, at tinalo niya sila. Sa taon ding iyon, nagbigay sa kanila ang mga Amonita ng 3,500 kilometro ng pilak, 30,000 sako ng trigo at 30,000 sako ng sibada. Ginawa nila ito hanggang sa 3 taon. Naging mas makapangyarihan pa si Jotham dahil matapat siyang sumunod sa Panginoon na kanyang Diyos. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin naman ay makikita sa 2 Chronicles chapter 27 verse 7. Ito po ang sinasabi. Ang ibang mga ginawa ni Jotham sa panahon ng kanyang paghari, pati ang lahat niyang pagkipaglaban ay ginawa sa panahon ng kapayapaan, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel at Judah. Maraming salamat. God bless. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from 2 Chronicles chapter 27 verse 8. 25 taong gulang siya nang maging hari at 16 na taon siyang naghari sa Jerusalem. Amen. God bless. Maraming po salamat sa ibinigay muli ng Lord na pagkakataon sa atin na tayo po ay makapagpatuloy sa devotion na ginagawa po natin. At tayo po ay nasa 2 Chronicles chapter 27 verse 9. So sabi po dito na mamatay si Jotham, inilibing siya sa lungsod ni David at ang anak niyang si Ahaz ang pumalit sa kanya bilang hari. So dito po natin makikita na talagang ang buhay ay sadya pong kapag ikaw ay namatay, ay andun po talaga na may papalit doon sa iyong pwesto. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay mananatiling hari. So ibig sabihin, anuman ang kalagayan po ng ating buhay, ay paulit-ulit na mangyayari, na kapag ikaw ay namatay, may papalit sa iyo, and then yung pumalit sa iyo, mamamatay ulit ito at may papalit ulit. So ibig sabihin, ito po yung takbo ng buhay. Kaya lagi po natin tatandaan na wala po tayong maipagmamalaki at wala po tayong maipagmamayabang sa Panginoon. Kung kaya lagi nating ilagak natin sa ating puso at isipan na ang Panginoon na nagbibigay ng buhay, siya po may kapit nito. So God bless everyone.